lang. Kaya dito tayo. Pwede ba dito? Masyado malayo. Masyado ka malayo. Magandang gabi sa inyo, Pilipinas. Ako ay nag-live, gaya ng pangako ko na magiging regular ang live ko kapag nagsimula na ako maghanap buhay sa kalsada. Oy! Teka muna, tama ba itong pinagka-livean ko? The Chichester. Puta, kala ko mali eh. Okay, magandang gabi sa inyo, Pilipinas. Ngayon lang ako nakapag-live mula kaninang mga bandang pasado alas 8 mula nung dumating kami rito kasi sobrang daming tao. Maya't maya may mga dumarating. Tapos come and go mga tao. Pag alis nung mga dalawa, tatlo, may darating uli mga dalawa, tatlo. May konti, may mga darating na naman uli. Kamusta ka, Pilipinas? Nagsusumipag at sumasabay ka na ba? Pilipinas, maikli lang ang buhay. Hindi mo naman alam kung hanggang kailan ka lang dito eh. At hindi ka na babalik dito, hindi totoo reincarnation. Pagka namatay ka, game over ka. Habang nandito ka pa, sulitin mo na buhay. Galingan mo na rito sa buhay mo. Gail, pahinga akong basahan. Para pagka tumanda ka, sulit na sulit mo na yung buhay, ikaw pa may pinakamagandang kwento sa mga apo mo. Sige, go, Gail, basa. Okay, shoutout muna tayo. Shoutout kay John Michael Cabarles. Bossing Chichester po, shoutout po. Jensen Baduria. Galing kay Ivan Vargas, miss you, idol. Cindy Stilford, congrats. Francie Poral, good evening, idol. Ingat ka lagi. Joshua John, anong business mo, idol? Ano to? Sinigangan. Gail, lagay mo muna sa isang gilab. Para hindi mo wala. Yan. Sinigangan ito. Mura-mura lang, 100, libre ng kasama na patikanin. At kumpleto ito. Gail, isa-isahin mo nga yung mga sahog natin dito. Okay, meron tayong baka na laman. As meron din tayong taba. Siyempre, di mawawala yung gulay. Ang gulay natin kompleto ricados to. So, meron tayong kangkong, okra, sitaw, talong, pati labanos. Kompleto to. So, worth it na to. Overload pa to sa overload. Tapos may pa yan, may sibuyas at saka kamatis. Kompleto. Isa sa mga pinakamasasarap na sinigang na matitikman mo sa buong buhay mo hanggang mamatay ka. Tawa na mo yung audience ko sa gilid. Sige, go. Tanong ni Tyron Cruz, sino nag-handle ang ibabong mga business, sir? May mga iba akong mga katuwang sa buhay. Hindi lang naman si Gail. Si Gail, personal na sekretary ko. Yung ibang mga katuwang ko sa buhay, sila ngayon yung naghahanap buhay dun sa mga ibang mga hanap buhay ko pa. Sabi ni Abeline MP, pabili po, saan ka po, kuya? Andito ako sa Angono, nasa Mahabang Parang Barangay Hall, harap mismo. Bukas pala, Pilipinas, wala ako ha. Mag-judge ako dun sa mga tomboy-tomboy. Kasi may mga meron silang talent portion. So mag-judge ako sa kanila. Tanong naman po ni Angelo Chicana, Lilin Blue, musta ang first day, idol? Ay, malakas. Malakas, hindi ko na-expect. Ang lakas ng ulan kanina, sobrang lakas. Yung ulan. Akala mo, malakas yung negosyo, no? Malakas din yung negosyo. Pero mas malakas yung ulan kanina, basa ako. Basa ngayon yung brief ko. Okay, go. Sabi ni Joshua John Toloy, overload na, healthy pa. Okay. Kanina may nagtatanong ulit dito, pina-flood niya. Rough scenario, saan daw location mo, idol? Dito to, sa Mahabang Parang Barangay Hall. Harap lang mismo ng Barangay Hall ng Mahabang Parang, Angono, Rizal. Yes. Okay, tanong po ito ni Akima Hatoke. Good evening po, bossing. Sa tingin niyo po, what is much better? Magpulis po ba o mag-abroad na lang? Hindi ko masasagot yan para sa'yo kasi hindi kita kilala personal. Kung gusto mo magpulis, bakit ka mag-abroad? Kung gusto mo naman mag-abroad, bakit ka magpupulis? Ganun lang mo kasimple yun eh. Pero you have to understand yourself. Importante makilala mo ang sarili mo. Ang tawag doon, self-awareness. Self-awareness. Sobrang importante ng self-awareness. It can make or break you. Pag kilala mo sarili mo, hindi ka masyado magkakaproblema tungkol sa maraming bagay ng buhay, including choosing your path in life. Kilalanin mo sarili mo, alamin mo yung mga gusto mo sa buhay. Gusto mo ba magpulis o gusto mong mag-abroad? Ikaw ang makakapili niyan. Ano yung bagay na kaya mong gawin habang buhay na hindi ka masusuya, hindi ka magsasawa, yun ngayon yung tahakin mong landas. Yun ang suggestion ko. Sige, next question. Tanong ito ni Tony Sky, saan yan, Hello bro? everybody. Sabi, Dito to sa Mahabang Parang, harap ng Barangay Hall. saan yan, bro? The ultimate duo pala ito. Okay. Ay, hello, kamusta kayo? Dito to sa Mahabang Parang. Type nyo lang, Mahabang Parang, Barangay Hall. Yun, Gmaps.
Isang G-Max lang katapat ito. Sabi ni Arnold Mariano, kakain kami ng mga anak ko dyan. Okay. Ngayon na, kasi bukas wala. Wala kami bukas. Oh, ulitin ko, wala kami bukas ha. Wala kami bukas. Ang balik namin sa isang araw, tapos tuloy-tuloy na yon hanggang mamatay ako. Wala, tuloy-tuloy na yon sa mga susunod na araw. Pero bukas wala ako. Kasi matagal nang schedule ito, 3 buwan ahead. Na-schedule nila sa akin yung kinabukasan. So, syempre, di ko na maintindihan, di ko na rin makancel. Yeah. Sige, go. Next question. Sabi ni Aljon Paul Orojeola, dadayuhin ka namin dyan, idol. Kita-kita tayo rito. Susunod na araw, kung may oras kayo ngayon at malapit lang naman kayo, nandito ako ngayon. Mga lasing ngayon na nakikinig, andito ako ngayon. Pwede kayo kumain dito, tapos magkulitan tayo rito. Oo, kahit magmauwi pa kayo rito. Harap ng barangay to eh. Sige, go. Okay. Tanong naman po ito ni Gelzica Mairbalo, kailan po yung branch nyo sa Tondo po? Wala pa. Hindi pa ako nag-branch. Stabilize ko muna. Una muna dapat na target mo, stabilization. Stabilize mo muna yung buong proseso mo bago ka mag-branch. Kasi ang pinakamabilis na para sumakit ang ulo mo, mag-branch ka tapos hindi stable yung negosyo mo. Yes. Sige, go. Ito naman sabi ni Tony Sky, the ultimate duo, akit kami dyan, gang anong oras ka dyan, ang tips lang kami. Siguro alas 2 na madaling araw, alas 3 kan. Alas 3. Hanggang alas 3 na madaling araw. Hindi kami nagmamadali kasi nocturnal animal ako eh. Hangga't hindi sumisikat yung araw, hindi pa ako natutulog. Nocturnal animal. Sige. Ayan, tanong naman po ito. Brother, good evening. Okay, go. Ayan. Tanong po ito ni Christian Triscoyo Katamin. Balo ko po maging working student, pahingi po ng tips and advice. Kung pinapaaral ka ng magulang mo, hayaan mo silang gawin yung trabaho nila sa'yo. Hindi mo gugustuhin na hati ang isip mo na nagtatrabaho ka na, nag-aaral ka pa, tapos sasakit ang ulo mo kasi bumabagsak yung grades mo, tapos pinagagalitan ka ng boss mo kasi di mo nagagawa ng tama yung trabaho kasi distracted ka sa trabaho dahil nga may exams kayo. Focus ka muna sa isa. Ako, ang suggestion ko, unahin mo muna pundasyon. Doon ka muna sa ilalim. Ano ang pundasyon? Mag-aral ka ng mabuti. Bakit? Kasi, uwi na. Ingat, brother. Dahan-dahan na. Una puputok sa loob, ha. Ingat sa tulo, ha. Legit. Salamat, boss. Ingat, brother. Salamat sa pagbisita. Okay. So, as I was saying, unahin mo muna pundasyon sa ilalim. Kasi madali naman magtrabaho kahit kailan eh. You can make money for the rest of your life. Pero ang bottom line nun, simple eh. Mas madaling gumawa ng pera kapag tapos ka ng kurso mo. Mas madaling gumawa ng pera. Bakit? Napapakinabangan ng kurso, pampalaki ng sweldo yan. Na oo, pwede ka magtrabaho ngayon, pwede kang iwan mo na eskwelahan, kikita ka pa rin naman ng pera eh. Pero kung gusto mo kumita talaga ng bultuhang pera, tapusin mo ang kolehiyo mo, pampalaki ng sweldo yan, pampabilis din na matanggap sa trabaho yan, pampabilis din na ma-promote sa trabaho yan, tapos pampabilis makaipon ng pera para kung ano man ang trip mo sa buhay, kung gusto mo magnegosyo, malami ka ng ipon. Di yun ang sagot ko ron. Next question. Brother! Ingat, dahan-dahan. Good night. Okay, next question. Ito naman po, sabi ni Patrick James Romano, dami mo na inspire, boss, idol. Isa na ako doon. And inaangat mo din si Lord sa bawat Bible verse na nasasabi mo. Importante yun. Alalahanin mo rin naman na may lalang sa'yo sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga masasamang araw. Sige, next question. Ito, nagpapa-shoutout si Zeus Jack Dulon from Miyakit Grill and Restaurant. Miyakit Grill and Restaurant. Galing yan sa buhay. Ipon ng gusto. Huwag muna kayo maglabas ng pera sa negosyo pag hindi naman kailangan. Paikutin nyo sa negosyo, pera. Tapos tama na muna kakakapritsyo hanggat hindi pa stable ang negosyo. Karamihan sa mga negosyo, bumabagsak. Primarily, hindi alam ng may-ari ko ano ginagawa niya. Pero may mga iba, alam ng may-ari ko ano ginagawa niya. Pero labas ng pera, kapritsyo ng kapritsyo hanggang maubos yung pondo. Galingan nyo sa buhay. Okay, go. Next question. Sabi ni Jackie James JV Aquino, masarap ba kumain dyan after magwalwal? Dito pinakamasarap kumain. Sinigang to eh. Sinigang eh. Tapos mainit, tapos ang lamig ng panahon, tapos maasim yung sinigang. Tapos kumpleto sa recados. Ano-ano uli yung mga rekado na nilagay natin dyan? I-recite mo na uli, Gail. Go. Okay. Syempre, ang inihahain namin is sinigang. Kompleto rekado to. Masarap ang karneng baka to. Tapos ulitin ko, baka to ha, hindi baboy to ha. Baka. Okay. Tapos may taba rin ng baka. Napakasarap ng taba kasi ang lambot din. Then syempre sa gulay, overload na to eh. So sa overload, kompleto tayo sa gulay, di lang kasama buong bahay kubo ha. So sa gulay natin, meron tayong kangkong,
sitaw, okra, talong, and labanos. Yes. Tapos may kamatis at saka sibuyas yung kamatis prutas yun, pero healthy pa rin siya. Masarap na, nabusog ka pa, healthy ka pa. Nakapagpa-picture ka pa. Oo. Natuto ka pa, may nalaman ka ng knowledge, di ba? Okay, go. Next question. 100 pesos lang to kumain na kayo rito. Pag wala doon bumili, tapong ko to. Pag walang bumili, pukin ng ina nyo, tatapon ko to, pumunta kayo rito, impacto kayo. Sige. Next question. Okay. Ayan. Sabi ni Heleman Lapitan, Sir Chi, paano po yung magiging step by step ng gagawin mo para maabot ang Project 1M? Hindi konkreto. Yung general principles andun. Pero yung I will say yung step by step kung paano eksakto, hindi konkreto. Bakit? Kasi nakadepende ka sa merkado eh. Okay, sige, ang ganda ng idea sa isip mo. Tapos pag in-execute mo pala, butata pala. Ang daming ganyan, ang daming mga negosyong sobrang gaganda sa papel, sobrang gaganda sa mga isip nila, tapos pag ginawa na ng actual, doon na kayo nagkakaproblema. Pero ang general principle sa akin, simple. Sobrang simple na tong konsepto na to. Magsisipag ako, magmamarket ako sa social media, mag-iipon ako, tapos pag naipon na at dumami ngayon ang ipon, magiging 1 milyong piso. Yun yung general principle. Yun yung general principle. Pero yung step by step, araw-araw makikita ninyo. Pero araw-araw din nag-a-adjust kami. Depende sa kung anong itsura ng merkado. Hindi pwedeng one size fits all. Walang one size fits all. Walang ganun. Walang one size fits all. Dapat nakadepende ka sa merkado. Kung ano gusto ng merkado, ibibigay mo. Ganun kasimple. Law of supply and demand. Sige, next question. Okay. Sabi ni J.R. Vincent Manatad, brother, pag gumawa na ako dyan construction sa'yo, ako po food trip, yakap pa ako sa'yo. Yan! Sama mo na rin, pati mga tropa mo construction. Okay. Yeah, go. Sabi, shoutout daw kay M.A. Chanberai from Japan. Sabi naman po ito ni Baba Yaga, legit ang sarap. Monggal. Ikaw ba yun? Baba Yaga. Yung isa na kotse. Oo. Okay. Ay, putangin naman, hindi ko lumain. Sir, toyo yan. Toyo. Toyo, ito pa rin dapat ininom ko. Takin yung toyo, hindi ka ko na masop-sop. Kasi pinipindot-pindot ko ang lambot eh. Ito kasi mas matigas ng konti, ito malambot eh. Sige, go. Ano ba tama ng toyo pag nainom? Ano tama ng toyo pag nainom? Eh, hindi yung kidney mo tatamaan. Sige, go. Next question. Sabi ni Fire Master Ryan, brother, salamat sa lahat ng aral at paalala sa buhay. Ingat ka, God bless. Parang si Firemaster yata yung kausap ko yung nakaraan. Natripan ko lang. Sabi ko, wala akong magawa ngayong oras na to. Magtawag kaya ako ng isa sa mga fans ko. Ayan, isa sa mga tinawagan ko. Trip lang. Kamusta? Ganun. Kamusta? Bla bla, etc. Wala man akong binibentang kahit ano. Kamusta lang talaga ako eh. Sige, go. Next question. Well, bukod dito sa sinigang, na hindi mo naman maibibigay sa kanya kasi nasa ibang bansa yan si Firemaster Ryan eh. Sige, go. Sabi ni Devin Bukateha Gabin, 5'6", maganda bang diskarte idol from Muntinlupa City? 5'6". Isa sa mga dumali sa akin yan eh. Nalugi ako dyan sa 5'6". Nalugi ako dyan sa 5'6". Isa sa mga pagkakamali ko, ito pakikinabangan nyo, isa sa mga pagkakamali ko nun sa 5'6", hindi ako naglagay ng stop loss. Kailangan maglagay ka stop loss, parang trading yan. Kailangan maglagay ka ng stop loss hanggang magkano lang ba talaga ang pwede mong ipautang sa isang tao. Kailangan mo maglagay ng ganun. Pagkakamali ko, naging sky's the limit. Anong nangyari? Nakapagpautang ako sa ilang mga tao ng tagsi 60,000, 100,000. Ay. Tapos nagsipag-awol. Call center yun Call center pa yun. Isa sa mga pagkakamali ko yan. Maganda kita dyan. Bakit? Kasi 20% ng 20% ng 20% eh. Ang problema mo lang, pag hindi ka naglalagay ng limit kada tao, matakbuhan ka ng isa. 5 ngayon ang kailangan mong bawiin. Ganun ng 5-6. Bawa, natakbuhan ka ng 5,000. Kailangan mo ngayon na bumawi na magpautang ng 5 na tao para lang mabawi mo. Break even lang yung naitakbo sa'yo ng isang tao. Yun na mahirap. Pero magandang negosyo yan. Ang sikreto dyan sa 5-6, lalagyan mo ng limit bawat tao. Even better nga kung one size fits all na lang lahat eh. Kung 5,000, 5,000 lang lahat. Kung 10,000, 10,000 lang lahat. Yun na yun, maximum na yun ng lahat ng tao. Pero check mo rin mismo kung ano trabaho. So mamaya, nagpautang ka ng 10,000, tapos contractor worker ang trabaho. Tapos bukas makalawa, awol na. Utang ina mo. Loko mo lang sarili mo. Okay, next question. Ayan.
Sabi ni Min Holly, parang sisikat ka pa kay Diwata. Only time will tell. Kayo lang ang makakapagsabi nun kung gusto ninyo akong sumikat o hindi, Pilipinas. Kayo lang ang makakapagsabi nun. Hindi ako makakapagsabi nun sa sarili ko. Purihin ka na ibang labi at wag ng iyong sariling bibig. Yun na isa sa mga pinakamalalaking natutunan ko kay Solomon. Purihin ka ng ibang labi, wag ng iyong sariling bibig. Kayo lang ang makakapagsabi nun, hindi ako kasali dun. Sige, go. Next question. Okay. Sabi ni Justin Martal Hernandez, saan ka brother nakapwesto? Ha ha ha. Andito ako sa Barangay Hall ng Mahabang Parang. Yes. Angono Rizal. So, type nyo lang sa Gmaps, Mahabang Parang, Barangay Hall, lumalabas yun mismo. Tapos, enter nyo na kagad. Tapos mag-drive na kayo, dumiretso na kayo rito. Hanggang alas 2, alas 3 pa ako ng madaling araw dito. Tatambay muna tayo rito. Mamaya pa. So, hindi pa tapos mag-iinuman yung mga nagiinuman eh. Mamaya pa yan eh. Sige, go. Next question. Okay. Tanong naman po ito ni Jake Tangboan Jasmine. Anong may papayo mo sa mga farmer brother na 4 months na nag-aantay bago kumita ng pera at nakaasa lang sa pananim na mais or palay? Salamat sa advice. Alam mo, bultuhan kasi kung kumita yung mga yan. Mayayaman yung mga yan kapag anihan. Pero mahihirap sila bago umani. Ako, ito suggestion ko general rules pa rin katulad ng general rules ko. Ipunin mo pera, wag mong ilaan sa kapritsyo. Kasi ang karamihan mga farmer, hindi naman sa nila lahat pero pagkatapos nilang pagkatapos ito sobrang common ito, lalo kung may mga farmer na narinig kayo nakikinig ngayon kayo na magsabi kung hindi totoo sinasabi ko. Karamihan sa mga farmer dito sa Pilipinas, kapag sumweldo, kung hindi inom, babae. Kung hindi babae, pasyal kasama ng pamilya. Kung hindi pasyal, mamahaling pagkain. Nagkakarning baka, karning ganto, bla bla, etc. Sobrang mahal ng pagkain. Tapos, bago mag-anihan, ayan na, tangina na, may problema na. Kaliwat kanan ng utang yan, bago mag-anihan. No? I should know, nakilala ko yung mga farmers sa Nueva Ecija. Isa standard nila Ang standard nila, pagka panahon ng anihan, ang dami nilang pera. Inuubos nila sa kapritsyo. Tapos, bago ngayon mag-anihan, nangungutang na sila. Yun ang pinaka-common Unahin nyo muna kasing magparami muna kayo ng pondo para di nyo na kailangan mangutang ngayon doon sa mga nagpapautang para makabiling kayo ng binhi, makabiling pataba, etc. etc. Ngayon, pagkakaya mo na ngayon mahihuhin yung sarili mong hanap buhay na pagtatanim, o di tsaka ka ngayon kumapritsyo. Bakit? Kasi from one anihan to another, meron ka ng sapat na pondo para hindi mo na kailangan mangutang sa kahit na sino. O ngayon, tsaka ka ngayon pwede ka na kumapritsyo. Kasi nasusustento ka man na sarili mo, hindi ka na nangungutang Yun ang suggestion ko sa inyo. Sige, go, next question. Sabi ni M.H. Anveray, parang Marikina po ba yan, brother? Pag uwi ko, pupunta ako dyan. Hindi, Angono Rizal to. Pero malapit to sa Marikina. Angono Rizal ito, pero malapit ito sa Marikina. Sige, go. Ayan. Mahabang Parang, Angono Rizal. Sa harap lang to ng Barangay Hall ng Mahabang Parang. Sige, go. Dito pwede kayo kahit mga laseng, punta kayo rito. Okay lang, kahit dito na rin kayo magmaoy. Ito lang naman yung barangay, sa harap lang Sige, go. Next question. Tanong ni Jay Supan, magkano inabot lahat ang puhunan mo dyan, brother? Kamusta sa inyo ni Miss Gail? 50 ang budget ko rito. 50 mil ang budget ko rito. Ngayon, since nagsimula na kami mag-operate, 50 mil ang budget ko dito. Parang konseptong palengke. Hindi na parang i-audit pa isa-isa. Hindi na. Pahirapan lang natin sarili natin sa pag-audit. Hindi naman ganun kalaking negosyo ito 'Di ba? Pero kung halimbawa medyo lumalaki na negosyo, yan, kailangan mo talagang manumanuhin lahat ng detalye. Kasi lumalaki na negosyo Pero kapag ganito kalit, ang daling mapansin kung saan ang problema. So hindi na kailangan ngayon audit pa isa-isa lahat. Hindi na. Hindi na para pahirapan mo pa sarili mo pag ganito lang naman kalit yung negosyo. Konseptong palengke. Naglabas ka ng pera, dapat bumalik, dapat madagdagan. Kasi, pag naglabas ka ng pera, may bumalik, pero hindi sapat para i-cover yung expense, alam mo na nalulugi ka. Hahanapin mo ngayon kung nasaan ang diferensya. Ganun ang konseptong palengke. Sige, go. Next question. Okay. Tanong ito galing sa hindi ko mabasang pangalan. Ongoing na ba yung bossing ko? Good evening, brother. Okay. Ongoing na ba yung business mo, boss? Oh, ongoing na to. Andito na nga ako ngayon. Ano ba mo gusto mo? Isa sa mga tanod dumaan Nakakatawa naman. Happy siya. Sige, go. Okay. Tanong naman po ito ni Adventure Miko the Explorer. Marami nang bumibili, brother? Marami. Come and go mga tao rito. Ngayon kasi medyo alas 11 na ng gabi, 'di ba? Pero kanina medyo come and go mga tao kaya hindi ako nakapag-live kanina. Hindi kami maganda-ugaga dito kasi first day ngayon Siyempre, hindi pa naman alam kung ano talaga ginagawa namin dito, 'di ba? Trial and error pa 'to.
O di ngayon, hindi kami makapag-live kanina. Pero ngayon, na medyo humupa na yung dami ng tao kanina, o di ngayon, tsaka tayo mag-live. Okay, go, next question. Tanong naman po ito ni Trey Cholo. Mag-o-open po kayo ng morning, sir? Puro gabi lang to. Puro gabi lang. Hindi masaya yung init ng araw eh. Sunog na nga ako dati. Sa Tondo. Taka na sunog talaga ako sa Tondo. Tagal bago bumalik ng kulay ko eh. Oo, ang sakit kaya sa balat kapag yung nagbabalat yung balat mo dahil nasunog ng araw. Sakit. Sunburn. Okay, go, next question. Sabi ni Rutgar, happy birthday kay Chef Anthony Ang. Happy birthday, Chef Anthony Ang. Sa mga pinaka-paborito kong tao yan sa buong mundo. Apakabait niyan. In case hindi nyo alam, yung recipe nito galing sa dalawang malulupit na mga chef. Isang chef nung Ibarra, ano tawag ito? Elliot's Bar and Grill, Bar and Restaurant, at saka si Chef Anthony Ang. Na mga pinakabatikang chef ito, na mga kasama ni Chef Boy Logro. Mga magagaling na chef yung pinanggalingan ng recipe na to. So ako, eto suggestion ko sa inyo, tikman nyo to. Kasi maniwala ka, malilimutan mo pati yung problema mo sa jowa mo. Oy. Ay, ganon. Isang order nga. Isang order. Okay, jowa eh. Isang order na po. Sige, go, next question. Sabi ni Kenji Miranda, bakit ka nagbebenta ng ulam? Di ka naman marunong magluto. Hindi nga ako marunong magluto eh. Para pasukin ko yung industriya na hindi ko alam kung ano ginagawa ko. Para ipakita sa inyo na kahit sa ang industriya, papatok ka. Basta una mo munang pag-aralan kung ano muna ginagawa mo sa hanap buhay na yun. Kailangan kabisado mo buong negosyo. Diba? Para ipakita sa inyo kung paano gumawa ng pera. Ganun kasimple. Para hindi kayo naloloko ng mga siraulo sa social media na nangangako sa inyo na payayamanin ka tapos wala namang kahit isa dun na totoo. Yun ang dahilan. Pagmamalasakit ito sa kapwa-tao, hindi ko naman kailangan ito, diretsahan. Yung barya-barya kinikita dito, palagay nyo ba kailangan ko to? Sige, go, next question. Tanong naman ni Justin Nipales, lapit lang dito, boss, haha, dadaanan ka namin dyan. Halika na, dumaan na kayo dito, pero mag-inom muna kayo. Para pagpunta nyo rito, ang sarap, pulas. Sige, go. Sabi ni Evelyn MP, puntahan kita dyan, Chi, babawi ako sa'yo. Huwag muna ngayon, at ang layo mo eh. Huwag muna ngayon, sa susunod na araw na lang. Okay, tanong naman po ito ni Christian Rev Laksamana na... Sa ano kasi Pampanga yun? Pampanga siya. Layo niya eh. Anong oras ka makakarating ka rito after 3 hours pa. Diba? Darating ka rito, alas 3, madaling araw, di nagpapakap na ako ron, di tayo makakapagkwentuhan. Kung pupunta ka rito, alas 7, ganun. Para buong maghapon, buong magdamag, nandito ka ngayon. Okay, go, next question. Tanong naman po ito ni Eden Maydaang Omoktin. Lods pa advice naman po, graduating student ako at pinaghihinaan ng loob. Dami kasing problema at distraction po, ang bibigat po. Thanks po and God bless. Ulit niya. Dumaan tricycle, di mo siya narinig. Sabi niya, Lods, pa-advice naman po, graduating student na ako at pinanghihinaan ng loob. Dami kasing problema at distraction, ang bibigat po. Tama, pag gumraduate ka, tanggal yung hina-hina ng loob mo. Ayun, pinakamagandang motivation para sa'yo. Pag gumraduate ka, tanggal lahat ng mga hina-hina ng loob mo. Bakit? May trophy ka eh. Ang tawag, diploma. Natapos mo. Diba? Tignan mo, yung mga hina-hina ng loob, problema. Tignan mo, biglang all of a sudden, gagaan ang buhay kahit may problema ka pa. Ganun kasimple. Sige, next question. Sabi ni Daniel Mercado, pabati po, birthday ko sa 21 from Baras Rizal, nakatutok ako at sumusubaybay sa'yo. Syempre, hindi ko sasabihin sa'yong lilipas din yan. Ano pangalan? Daniel Mercado. Happy birthday sa'yo, Daniel Mercado. Minsan lang tayo buhay. Konti lang ang buhay natin dito. Konti lang yung mga taon natin at konti lang yung mga birthday natin. Ang suggestion ko sa'yo, sulitin mo lahat ng araw ng buhay mo na parang birthday mo araw-araw. Galingan mo sa buhay, brother. Sige, next question. Sabi ni Two Join Scarpio John James, totoo ba yan, boss? Hindi, ano to, halaw sa malikot na balintataw. AI lang to. AI lang to. Sige. No. Thank you for the roses. Smelled so good. Sige, go. Sabi ni Leon Sayer, magkano pares with rice? Wala ang pares. Sinigang to, sinigang. 100 pesos lang to, may kasama ng kanin. 98. Okay, kung bibigay mo sa akin yung 2 piso, di, wow. Sige, go. Next question. Sabi ni Enemnisha Adelan, good evening, brother Chichester, at sa'yo din, Gail. Ano kasi, 98 pesos to sabi ko. Pero sabi ni Gail, 100 daw. Siyempre, ako masusunod. Diba? Wala naman choice si Gail eh.
Oh, ako masusunod, 98 pesos. Eh, putang ina mo, nung nahihirapan na ako humanap ng tagda 2 pisong panukli, sabi ko, puking ina mo, sige, 100 na lang. Nakakainis humanap ng tagda 2 piso eh. Eh, dito pa naman, napakakunti ng tindahang bukas ng ganitong oras. Sige, 100 na lang. Sige, go. Sabi ni Takbong Petix, boss, buti hindi ka na high blood sa kakasalita. Hindi pa, ewan ko, hindi. Oo nga, no? Alam mo, iniisip ko rin eh, sa lakas ko kasing kumain ng taba, wala pa ako nararamdaman na sintomas ng high blood kahit kailan. Wala pa. Hindi naman nakaka-high blood yung pagsasalita eh. Ewan ko sa iba, pero sa akin hindi naman nakaka-high blood. Ang nakaka-high blood sa akin, yung mga pukin na ka namang bobo ka na nga, ang yabang mo pa. Ang taas pa ng tingin mo sa sarili mo, tapos wala naman laman yung resume mong hindot ka. Yun ang nakakaputang ina talaga sa akin. Yung sobrang bobo mo na, sobrang tanga mo pa, tapos ang yabang mo pa. Hindi ko talaga matiis. Hindi ko matiis yung mga gano'n. Nakakabwisit. Sige, no, next question. Sabi ni Legaspi Tolix, saan ka po ba banda? Dito ako sa harap ng mahabang parang Barangay Hall. Type nyo lang sa Gmaps, mahabang parang Barangay Hall. Dito to sa Angono, Rizal. Go, next question. Sabi ni Breaker Ladrido Cofreros, compare sa Diwata Pares, anong mas masarap? Siyempre, self-serving ako. Mas masarap to. Hindi, magkaiba kasi. Si Diwata kasi Pares yun. Ito, sinigang. Eh, mas paborito ko sinigang kaysa sa Pares eh. So, yun. Gusto mo ng derechahan? Mas masarap to. Totoo. Ang dahilan, hindi dahil self-serving, hindi dahil ganun, kundi dahil kumpleto kasi sa Ricardo ito. Yung Pares kasi, wala ka namang gulay na masyadong mailalagay sa Pares eh. Bukod sa, root crop. Anong tawag dito? Anong tawag dun? Yung nilalagay nila, star anise, isa yon at saka, yun? Paminta, oo. Ano yung, ang tawag dito? Ginger, Tagalog? Luya, oo, yun. Yun lang naman mailalagay mo rin eh. Wala ka naman masyado iba pang mailalagay dun eh. Dito may gulay dito kompleto eh. Yes. Yun ang masasabi ko ron. Kompleto to. So hindi lang to parang puro karne, ganun, tas taba, tapos star anise. Diba, yun. Eto sir, tanong po ito na hindi ko mabasang pangalan. Bossing ko, ilang buwan estimated deadline ng Project 1M Pilipinas? Wala. Meron ako sarili kong, ang tawag ko, projection. Pero hindi mo naman masasabi talagang kung lalapat ba talaga yung projection na yun. Kasi alam mo yun, di ba? Nakadepende pa rin sa merkado yun kung gusto nilang kumain sa'yo o hindi. Kahit ano pang lupit ng projection mo, kapag hindi sumang-ayon sa'yo ang merkado, sampal pa rin sa mukha mo yun. Di ba? O ngayon, hindi naman ako scammer na katulad ng mga nakikita nyo yung mga influencer na mabibili ka ng course sa kanila tapos i-guarantee sa'yo 3 month milyonaryo ka na. Di ba? Hindi ako ganun eh. So alam mo, sasabihin ko sa'yo diretso, abutin man kung kailan abutin, makakarating din ako sa putang inang 1 milyon na yan. Eto, legit ito. Legit ito. Hindi ito panloloko ng kapwa-tao. Abutin kung kailan man abutin, basta makakarating ako dyan sa putang inang 1 milyon na yan. Ganun kasimple. Kung abutin man to ng 1 taon, o 2 taon, o 5 taon, o 10 taon, hindi na importante. Basta makakarating ako dyan sa 1 milyon. Papakita ko sa inyo mismo eksakto kung paano ko ginawa. Kung malugi ako, makikita mo rin malulugi ako. Pero makikita mo rin kung paano ako bumabawi. Ganun kasimple ang konsepto. So hindi ito katulad ng mga putang inang nagbebenta sa inyo ng mga course Pilipinas, na yung mga course na binibili nyo ng 8,000, 9,000, 10,000, 15,000, 20,000, na putang ina, hindi mo naman alam kung ano yung mga nakalagay doon, tapos di mo rin naman alam kung gumagana ba yun o hindi. Okay, go. Next question. Ito, nabasa ko. Panloloko talaga ng kapwa, gawain tiba-tiba eh. Payayamanan kita, bigay mo sa akin pera mo. Paano kaya yaman nun? Bibigay mo yung pera mo sa kanya. Paano kaya yumaman nun? Takinang niyan. Ulo ng puta. Siya yumaman. Ikaw nagmukhang tanga. Okay, go. Next question. Ito, sir, may nagtanong kanina, di ko lang nawala kasi yung pangalan niya. Ang tanong niya, ano daw masasabi mo sa NEDA na 21 pesos meal? Kaya yun. Hindi naman 21 pesos yun eh. 64 pesos yun. Per meal, di ba? For a day. Siguro kung nilagay nila sa a day, kaya yun. Kaya yun. Kung mag-isa ka. Pero kung may anak ka, may asawa ka, tapos may umaasa sa'yo, PWD nanay mo, limbawa, o may kapatid kang mongoloid, di talaga ubra yun. Pero kung ikaw lang mag-isa kaya, yung 64 pesos a day. Tapos ang mangyayari nun, kung ako nasa ganun, siguro 2 meal a day lang ako. 2 meal a day. 2 meals. Kasi, nung nasa Tondo ako, ang budget ko no 100 pesos isang araw eh. Although, oo, may mga nagpapakain sa akin nun. Pero ang budget ko talaga nun, kasi ang pastil, 20 pesos lang dun sa Tondo eh. May 10 pa nga sa... May 10, oo, pastil.
Pero hindi ka naman pwedeng pastil ng pastil araw-araw. So, ang mangyayari no, kung halimbawa, ako mismo yung nagluluto ng pagkain ko nun, malamang na mangyayari doon, magugulay-gulay ako. Kasi gasino lang naman ang halaga ng gulay eh. Ang isang taling kangkong, 10 piso lang. Diba? Dumalawa ka ng taling kangkong, taka na, imposible na 4 na taling kangkong ka. O, sige. O, tapos, halimbawa, 2 taling kangkong ka, pwedeng 2 kainan yun eh. Tapos, syempre, bibigas ka. Diba? So, niluluto mo yun. Pero, yung meal yun meal ang pinag-uusapan natin kaya yun. Pero, hindi kasama rin ang ilaw, hindi kasama doon ang tubig, hindi kasama doon ang renta, hindi rin kasama ang gas doon, yung gas na panluto. Pero kung 2 meals a day, kaya siya sa 2 meals a day. Kung magluluto ka, pero kung bibili ka sa labas, tapos bibili ka canned goods, hindi talaga kaya. Kasi parang ang century tuna yata, 28 pesos na isang pirasong century tuna eh. Diba? Pero kung magugulay ka, ginisang sitaw ngayon, bukas nilagang kangkong na may bagoong, tapos susunod na araw, alam mo yun, gets mo? Diba? Kaya siya. Nga lang, ipit. Wala ka talagang iuusad pagka gano'n lang yung kinikita mo kada araw. Kung yun man yung kinikita mo kada araw. Yan. Sobrang ipit na ipit yun. Sige, next question. Ayan. Tanong ko ito. Ito maganda. Ito maganda. Kung ako babanat, tapos asin talagang wala talaga akong pera, gagawin ko yung mismong budget ng NEDA. Tapos, imagine mo yung konsepto na yun yung para sa pagkain, 64 pesos a day. Yun yung para sa pagkain lang. Pero syempre, yung bayad ng ilaw, ng tubig at saka ng renta, hindi kasali doon. Tapos, minimum ako na trabaho, tapos lahat ng sobra, bukod sa ilaw, sa tubig, sa bahay, at saka sa 64 pesos na allowance kada araw para sa pagkain lang, kung ako lang mag-isa, lahat ng sobra, diretso na agad sa ipon. Ganun ang gagawin ko. Para makausad ka agad, mabilis ka magiging milyonaryo, tapos magsasarili na ako ng hanap buhay nung pagkatapos ko mag-empleyado pag may sarili na akong ipon. Okay, go, next question. Tanong ni Mark Angelo Tolero. Sa religion naman tayo, boss. Anong masasabi mo sa doktrina ng Jehovah Witnesses? Yung pangalang Jehovah, hindi yun kilala ng mga Hudyo, hindi rin kilala ng mga Kristiyano. Paano ko nasabi? Galing sa New World Bible nila. Sa mismong Biblia na isinalin ng Jehovah's Witnesses. Galing sa New World Bible. Raw yan galing sa mga Masoretes. Pero hindi kilala ng mga Hudyo, hindi rin kilala ng mga Kristiyano. Sa kanila galing yun sa New World Bible. They preferred the name Jehovah because of people's familiarity with it. Since parang the 18th century, parang ganun. Because of people's familiarity, niretain nila yung pangalan Jehovah. Pero, yung totoong pangalan talaga ng Diyos sa Hebreo, hindi mo naman alam kung paano ipopronounce YHWH yun Pwedeng ang Yahweh yun Pwedeng Yehu. Hindi mahirapan ka sa Jehovah kasi walang J sa Hebrew alphabet. Yung ginawa nila ron, yung YHWH, hindi ma-pronounce na maayos, ginawan JHBH. Tapos nilagyan ng vowels, kaya naging Jehovah. Ganun na nangyari doon. So, YHWH, ginawang JHBH. Tapos sinuplayan ng vowel sa gitna. Nasa YouTube naman yung mga paliwanag na yan. Nasa YouTube yan. Check nyo na lang doon. Sige, next question. Ayan. Sabi naman po ni Mark Henson Montenegro, Idol Chi, isa akong OFW. Anong magandang business sa Pinas na kayang ma-monitor kahit na nandito ako sa ibang bansa? Wag. Uulitin ko, wag. The fact lang na hindi mo alam kung ano ang negosyong sisimulan mo, hindi ka dapat magsimula ng kahit na anong negosyo sa Pilipinas. Pangalawa, the fact na wala ka dito sa Pilipinas, wala kang assurance kung ano gagawin ng mga hindot. Yung mga tagapagbantay mo, hindi mo alam kung ano gagawin yung mga yan, mga bantay sa lakay yan. At karamihan sa mga tao na pagbabantayin mo sa isang negosyo na kasi simula pa lang, magnanakaw ng pera. Sasabihin mo, hindi naman, hindi. Okay, sige, hindi. Pero isipin mo yung konsepto na hindi naman nila alam kung ano hirap mo para maglabas ka ng pera pampuhunan Diba? Hindi nila alam kung ano hirap mo. Maaring hindi ka nila nakawan, pero yung konseptong mismanagement of funds, na hindi mo na alam kung ano ginagawa nila sa pera, tapos paghihinalaan mo talaga silang ninanakawan kanila ng pera. Tapos mangyayari, magiging bitter fuck ka, sisisi mo sa kanila, pero ang totoo, in the first place, ikaw naman talaga may diferensya sa pagsisimula ng isang negosyo na hindi mo nga alam kung ano ginagawa mo, wala ka pa dun sa mismong negosyo. Ako, ito suggestion ko sa inyo. Sa inyong mga nasa abroad, ito suggestion ko sa inyo. This is a prescription coming from the Chichester. Huwag kang magsimula ng kahit anong negosyo. Habang nandiyan ka sa abroad,
tapos magsisimula ka ng negosyo sa Pilipinas, wag. Ang gawin mo dyan sa abroad habang nandyan ka at may plano ka pang umuwi at hindi mo naman plano mag-migrate dyan sa bansa na yan, kuhanin mo, get as many money as possible, as much money as possible, tapos umuwi ka ng Pilipinas, dala mo bultong pera. Tapos tsaka mo ngayon utay-utayin, magpares ka. Bala ka na kung anong trip mo. Simulan mo muna sa barya-barya. Barya-barya lang muna sa umaga. Yan ang sikreto. Yun ang sikreto. Kung ako, Baba, natatako nag-a-abroad, hindi ko sasayangin ang oras ko para magsimula ng isang negosyo na ang tagabantay ko hindi ko sigurado. At oo, sasabihin mo sigurado ka. Sigurado ka hanggang magka-problema. Tapos hindi mo ngayon alam kung paano re-resolvein yung problema. Kasi wala namang iba nakakaalam kung gaano kahirap yung pinagdaanan mo para makuha mo yung puhunan na yan eh. Diba? Sige, next question. Ito, tanong naman po ni Idol Simpson, saan po ba kayo nakalocated ngayon? Andito kami sa harap ng mahabang parang Barangay Hall. Dito sa Angawan, Rizal. Type nyo lang sa Gmaps, mahabang parang Barangay Hall. Kalamin mo yung motor ng kapitbahay, dumiretso ka na rito ngayon. Sige, go. Next question. Ayan. Sabi naman ni JJ Olshape Okayan, Idol Richard Chester, kasalanan po bang magsimba sa Christian kung Katolik ka? Kasalanan bang mahalin ka ng lubusan? Ganyan pa na. I don't think so. Isipin mo yung konsepto na kung halimbawa naghahanap ka ng totoo, kailangan mo talagang pasukin isa-isa tas pakinggan lahat ng mga religion isa-isa. Ganun ang ginawa ko eh. Hindi ako nakisamba, hindi ganun. Pero pinasok ko isa-isa, tapos inaral ko isa-isa yung mga religion nila. Kaya nga tignan mo, nakakapalag ako sa debate. Nakita niyo yung huling debate ko Pilipinas? Napanood niyo yung huling debate ko? Paano nakakapalag? Kasi alam ko aral ng sarili kong religion at minsang panahon akong Katoliko. Sarili kong religion yun nung panahon Katoliko pa ako eh. Alam ko talaga aral ng sarili kong religion. Bago ko umalis. Ganon kasimple yun. Kapag naghahanap ka ng totoo, kailangan mo ikumpara. Sabi ni Solomon yun eh, na iniaaga pa yung isang bagay sa iba upang malaman ang kadahilanan. Kailangan mo talagang ikumpara. Iaagapay mo yung isang bagay sa iba para malaman mo kadahilanan, para malaman mo kung alin ang totoo, alin ang hindi. Sabi nga rin ni Pablo yun, subukin ninyo lahat ng bagay. Ingatan ninyo ang mabuti, layuan ninyo lahat ng anyunang masama. Yun naman sasagot ko ron. Ako, isa-isahin mo lahat ng religion. Tapos cross out mo na kagad. Pag alam mong sinungaling na religion, cross out mo na kagad yan. Sige, next question. Ito, tanong ni sabi ni Project 1M by Renato sumabay kay Chester. Yun Yun ang pangalan niya. Sabi niya, Idol, I love you, brother. sabi niya, Idol, ginaya kita sa name mo, huwag ka sana magalit. Hindi, okay lang yun. Walang intellectual property rights yan. Sige lang, Pilipinas, gamitin nyo, gasgasin nyo ng husto, hindi ako madamot. Use my name, wag lang kayong manloloko ng kapwa-tao. Pero kung gagamitin mo yung pangalan ko para makapaghanap buhay ka ng matino, walang problema sa akin. Wag ka lang manloloko kasi maniwala ka, dudurugin talaga kita. Ang dahilan nga kung bakit ko ginawa itong project na to para tumigil yung mga manloloko sa internet. Yung mga gagong benta ng mga poke ng inang course. Yeah. Tangina, university ka pa, hindi nga nakarehistro yung course mo. Hindi nakarehistro sa TESDA, hindi nakarehistro sa CHED, hindi nakarehistro sa DepEd, o sa kahit sa anong governing body. Basta ka na lang gumawa ng sarili mong university, nag-imbento ka lang ng kurso mo, tapos sinisiraan mo yung Universidad ng Pilipinas para sa'yo ibigay ang pan-tuition ping ulul ka. Kaya ako ginawa ito para ipakita sa inyo kung paano kumita ng pera sa totoong buhay. Hindi turo-turo lang. Tangina, mas okay pa nga yung karinderyang turo-turo kaysa dyan sa mga putang inang turo-turo na yan eh. Yung karinderyang turo-turo, at least makakainan mo ng totoong pagkain. Yung mga poke ng inang gawa nilang turo-turo lang, ni wala kang proof of concept eh. Walang proof of concept, walang napayamang mga tao. Even worse, walang assurance. Wala. Bakit? Walang governing body na nagre-regulate yan eh. So kahit ano ngayon, pwede nila ituro sa mga tao. Wala. Walang proof of concept. Tapos kahit sila mismo, pagawa mo sa kanila sarili ng tinuturo, tangina, buti kung magawa nila. Buti kung magawa nila yung sarili nilang mga turo. Tangina, ang dami dyan sa internet, ulul eh. Sige, go. Tatanong naman po ito ni Limson Incalado. Idol, anong masasabi mo kay BBM? Bakit nangangalay yung panga niya? Ha ha ha. Gago kayo, tangina nyo. Hindi ko na nga pinapansin eh.
Gago na yan. Ba't nakangalay? Sabi nga, dahan-dahan, naglalak. Naglalak na mo. Wala, hindi ko alam. Bakit kaya? Hindi ko alam. Wala tayong malay dyan. Hindi ko alam. Wala, masasagot ko lang doon, hindi ko alam. Sige, next question. Sabi naman ni Christian Rev Laksamana, kailan ka magpapatawag ng pagtitipon ng Maharlika? Miss ka na namin. Asan siya? Christian Rev? Hindi ko lang alam. Abangan ninyo. Sa luma. Abangan ninyo. Relax lang kayo, abangan ninyo. Abangan ninyo, iisa-isahin ko buong Pilipinas. Abangan ninyo. Sige, next question. Sabi ni Jackie James JB Aquino, pinakatumpak sa akin yung sagot mo sa tanong sa'yo tungkol sa mga bata. Ramdam ko pagmamahal mo sa mga bata, future generation at sa bansa natin. No, hindi kasi ako nanloloko ng kapwa-tao eh. Sasabihin ko lang yung totoo na pagkapaniwala ko. So kung mali man yung paniwala ko, mali yung paniwala ko, pero hindi ang ibig sabihin nun nanloko ko ng kapwa-tao. Kasi masyadong marami sa internet na nanloloko ng kapwa-tao. Tangina, sobrang dali lang kasing kunin yung pan-tuition fee ng bata eh. Yun mismo ang target nila, Pilipinas. Mag-iingat kayo sa mga influencer na sinisiraan ang educational system ng gobyerno. Etong educational system ng gobyerno, nandyan na yan, daan-daang taon na yan. Marami nang nagawang piloto yan, marami nang nagawang abogado yan, marami nang nagawang doktor yan, marami nang nagawang negosyante, yung educational system na sinisiraan ng mga ulul sa internet. Ano dahilan? Kasi interesado sila sa pan-tuition fee ng mga anak ninyo. Ingatan ninyo mga anak ninyo, sila mismo ang target ng mga ganyang klaseng tao. Ingatan ninyo ang mga anak ninyo, Pilipinas. Ingatan ninyo ang mga anak ninyo. May mga ulul sa internet na ang target mismo mga pera ng anak ninyo na binibigay ninyo sa anak ninyo. Ingatan nyo mga anak ninyo, Pilipinas, masyadong maraming gutom na buhaya na gustong lamunin ang anak mo. At pag businessin, wag na daw mag-aral. Magtataka ka, magbi-business na lang pala, hindi na pala mag-aaral. Bakit yung mga anak nung mga ulun na ganon, pinapag-aaral nila at mahal ang eskwelahan? Tangina, may kilala ako dyan sa internet eh. Derechahan, may kilala ako sa internet. Ato putang ina mo, lupit na to. Yung perang pang tuition fee ng magulang mo, ipang business mo na lang. Tapos nagtayo siya sariling course, akala ko ba pang business na lang? Ito pa mas malupit, yung anak niya mismo, pinag-aaral niya sa exclusive school. Tang ina. Alam mong manluloko ng kapwa-tao, ulul eh. Alam mong manluloko ng kapwa-tao. Sige, go, next question. Sabi ni Trey Cholo, sana soon pwede online delivery, boss. Darating tayo dyan. Pagka nakapagparehistro na ako ng business permit, kasi barabarangay pa lang sa ngayon eh. Pagka kasi kalsada ka, okay na yung barabarangay. Okay na yun, papayagan ka ng barabarangay. Pero yung actual na kailangan mo talaga ng DTI, kailangan nun, mas maigi, pagka kukuha ka ng ganun, at may pwesto ka na, mas maganda kung ganun. Pero pagka ganito, nagsisimula ka pa lang, pag wala ka pang pera, magsimula ka muna sa kalsada. Wala namang masama ron eh. Diba? Magpapaalam ka lang. Huwag kang basta na lang lalagay ng pwesto mo na hindi ka nagpaalam sa barangay. Pag piniyagan ka, good. Pag hindi ka piniyagan, wag. Ganun lang naman kasimple yun eh. Pwede ka rin naman magbenta online eh, di ba? Nang hindi nagpaparehistro muna kasi wala ka pang perang pang rehistro. Sige, next question. Sabi ni Daisy the Flower, ROT, sabi niya, boss, nagtitinda ka po ba ng kape? Oo nga no, pwede. Wala eh. Wala pa akong tindang kape. Pwede no? Pwede no, kasi panggabi nga eh. Oo, tama, masarap yun. Tapos kasabay ng sinigang, pwede. Oo, ganda na idea. Park mo yun. Isa sa mga ideas na i-execute natin yan kapag kaya na natin. Sa ngayon, sinigang muna kasi first day pa lang ngayon eh. Again, next question. Eto, tanong naman po ito ni di pala tanong, sabi ni Chad Magpantay Robles, napatawa mo ako sa'yo, idol, nakakahawa yung tawa mo. Sige, go. Next question. Halamat. Buti naman napaligaya kita. Sabi ni John, sabi niya po, saan po ba kayo naka-location, brother? At pares po ba yan? Hindi pares to. Ano to? Sinigang. Mas masarap to kaya sa pares. Pares konti lang sahog. Ito sobrang daming sahog na to. Mag-enjoy ka dito. Maniwala ka sa akin. I-recite mo ngayon kung ano-ano yung mga sahog. Kala mo lusot ka na. Ikaw bumasa niyan. No, gago ka. Sige. Sige, go. Ano nga uli yung mga sahog natin? So yung sahog natin, sinigang to, tas quality na meat, ito ay baka. Hindi baboy? Hindi siya baboy. Okay. Baka siya, na may taba. So Taba rin pwede ng to sa baka. mga sabadista, pwede rin to sa mga Muslim. Yes.
Syempre, Walang bahid ng baboy dito. Wala. Yes. As in zero. 0. Then, syempre, meron din tayong gulay Ha? para busog ka na, healthy ka pa. Yan. So, kompleto tayo sa gulay para lang sa ibang gulay sa bahay kubo. So, meron tayong kangkong, Yan. labanos, Ha? sitaw, okra, tapos ano pa ba? Kangkong ulit. Tapos sibuyas. Kangkong ulit. Maraming kangkong. Sibuyas at saka kamatis. Sibuyas at kamatis. Yan. Okay. Yeah. Sitaw. Nakalimutan mo. May sitaw din. Nabanggit ko yung sitaw. Okay, good. Sige. Ayan. Sabi ni Giara. Nabanggit mo ba yung sitaw? Uy! Uy! Sige, Sino go. yun? Sino yun? Sige, Sabi go. ni Giakram Odlanier, pabulong nga brother ko sino-sino yung coach na yan. Kilala niyo sila. Nasa internet yan. Kilala niyo sila. Yung, ito na lang. Sige, para ano. Mga magulang, lahat, ulitin ko, lahat ng mga influencer na sinisiraan ang educational system, ilayo ninyo ang mga anak ninyo sa kanila. Lahat. Ulitin ko, lahat. Kasi isipin mo, kung ang anak mo hindi nakapag-aral, as in completely hindi talaga nakatungtong sa eskwelahan. Itong mga ulol na influencer na to, tangin ang titindi ng mga apog para siraan yung educational system. Tapos yung mga anak nila, pinapag-aral naman nila. Gagoy, no? Tangina sa'yo. Sa anak mo kaya sabihin yan? Huwag ka na mag-aral. Mag-business ka na lang. So yung pan-tuition fee ng magulang mo, pang-business mo na lang. Tangina mo, ikaw kaya, sa anak mo kaya gawin yan? Tignan natin kung matuwa kang ulol ka. Sira ulo eh. Tangina, alam mo talagang manluloko ng kapwa-tao eh. Interesado kasi sila sa pan-tuition fee ng bata. It's like stealing a candy from a baby. Simple talaga. Panloloko ng kapwa, gawain tiba-tiba. Uulitin ko, Pilipinas, panloloko ng kapwa, gawain tiba-tiba. Ang daming out of school youth dahil dyan sa mga ulol na yan. Ang daming out of school youth dahil dyan sa mga ulol na yan. Alam mo, sige, sasabihin, hindi naman nga namin kasalanan. Hindi talaga. Hindi nyo kasalanan yung iba. Pero marami kayong ginawang out of school youth na mga maaayos yung kurso nila, maaayos yung mga buhay nila, tapos sinira ninyo dahil sinaksakan ninyo ng laso na kailangan nilang mag-business. Ulol eh. Tangina, ulol. Tangina talaga. Okay ng ina nyo. Gusto kong gawing krimen yan. Pag sinisiraan mo educational system, gusto kong gawing krimen talaga yan. Tangina mo, dapat nasa kulungan ka sa dami ng buhay na masisira mong ulol ka. Sige, next question. Tanong ni Carl Pineda, saan po ba yung location mo today? Dito ako sa mahabang parang barangay hall. Dito sa Angono, Rizal. Hanggang mga bandang alas 2, alas 3 ako na madaling araw dito. Dito lang ako. Stay put lang ako rito. May bumili wala. Basta naandito lang ako. Bukas wala ako. Pero susunod na araw, onwards, tuloy-tuloy na to. Nakabook na kasi yung bukas eh. Sa mahabang panahon, 3 buwan pa lang yun. Ni-request na nila sa akin yun eh. So hindi ko ngayon mahindian. Sige, go. Next question. Tanong ni Limson. Mahal ko rin kasi yung mga taong nag-request eh. Tanong ni Limson and Calyado, Idol, anong masasabi mo sa mga takusa na lalaki sa kanilang Mrs. o GF? Maimpyerno ka dyan, Brad. Tangina, hindi built ang mga lalaki para pamunuan ng mga babae. Di ba? Ang pangulo ni Kristo, ang pangulo ng babae ay ang lalaki, ang pangulo ng lalaki ay si Kristo, at ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Yun ang hierarchy. Pag binalibaliktad mo yun, magulo. Tignan mo, pansinin mo, yung mga takusa, madalas walang direksyon. Wala. Ang nagbibigay ng direksyon yung babae. Eto problema mo, ang babae emotional. So ngayon, nakadepende sa emotion niya kung gusto niya ba yung direksyon na siya mismo ang naglagay o hindi. Magulo buhay pagka ganun. Magulo buhay. So ako, I strongly suggest, wag ka unang-una, ikaw na lalaki, pag hindi mo pa kayang mamuno ng sambahayan mo, wag ka munang kumuha ng jowa. Pangalawa, wag kang kukuha ng babae na masyadong matigas, alpha-alpha. Tangina, tapon mo lang mga alpha-alpha, tapon mo yan. Tapon mo yung mga alpha-alpha na yan. Tangina, kung hindi rin lang naman magsasubmit. Kasi una muna, kailangan ikaw muna may sarili mong direksyon eh. Bakit? Kasi yung alpha-alpha, nagsasubmit naman yan kapag may direksyon ka eh. Pag wala kang direksyon, tsaka lang uma-alpha-alpha yung mga putang ina eh. Pero ito problema. Masyado kasing maraming babae na natarantado ng mga lalaking wala palang direksyon, kaya uma-alpha-alpha ang mga babae. Ito naman ang ngayon ng trouble. Pag masyado na siyang matigas sa pagka-alpha-alpha niya at ikaw may sariling direksyon, hahatakin ka pababa niyan. Walang bansang dalawa ang presidente at walang kaharian dalawa ang hari. Yun ang sagot ko ron. Next question. Sabi tuloy ni Joseph Adlawan, bakit ngayon ka pa lumabas, Idol? Dapat noon pa. God bless. Bakit ngayon pala? Sige, go.
Aray ko, ayusin ko lang yung puwang ko sa... Okay, go. Dahan-dahan, baka mahulog yan. Akin na to, usog mo naman to. Okay, sige. Para hindi ka mahirapan. Ayan, up! Huwag mo sisipain. Aray ko. Sige, go. Next question. Okay. Ito. Yan. Sabi naman ni Suzette Tondo, sarap siguro kumain dyan, idol. Oo, kasi malamig dito eh. Nasa Angono Rizal ako ngayon. Bundok ito eh. Ang lamig dito. Tapos sinigang pa. Sarap. Amalita, brother. Mukhang lang dito sa kabilang kalsada para sa akin to eh. No? Wala ka na rito. Huwag ka na mahiya, Mota. Okay, go. Next question. Ayan. Tanong naman ni Ivan. Sige, liga. Ayan. Mag-picture muna. Picture mo na. Sige, tanong. Ayan. Yan. Shoutout ka muna ron. Ayun, yun yung like. Yeah, shoutout po. Okay. Ayan. Sabi ni... Yeah. Nawala tuloy yung tanong. Sabi ni Ivan Del Rosario, parehas tayo, boss. Thank you, Chiboy. brother. Salamat. Salamat. Bullshit na kay Franking Muhunyamo. Dito lang po ako. Tagay na to. Nakaganon yung kamay ko. Di niya pinansin. Okay. Okay, dyan ka lang. Relax ka lang dyan. Okay, go. Ayan. So, mo kumain? Sige na po. Okay, sige. Go. Okay. Sabi naman po ni... Ang haba ng tanong niya. Ayan. Tanong ni Tony De Claro Latonero Jr. Idol, bakit di ka mag-networking? Idol, yung knowledge efforts mo, power mo, yung one impossible doon. I did the math. Ginawa ko yung mathematics. Mas madali pang yumaman bilang empleyado kaysa yumaman sa networking. Mas madali pang yumaman bilang empleyado kaysa yumaman sa networking. Ako, diretso kung magne-networking ka na rin lang naman, mag-salesman ka na lang. Kasi tignan mo, isipin mo yung konsepto isipin mo yung konsepto na networking. So ngayon, kailangan mong kumumbinsin ng dalawang tao para mag-join. Pag isa lang ang tawag doon, strong leg. Tapos sobrang dami mo ngayong linya dito sa isa, hindi ka mababayaran. Whereas, kapag nasa sales ka, kada benta mo may komisyon ka. Benta, komisyon, benta, komisyon, benta, komisyon. So mas maigi na ngayon na mag-salesman ka na lang kaysa mag-networking ka na marami kang nare-recruit pero madalas napupunta lang sa isang pirasong leg mo, strong leg lang. Hindi ka ngayon mababayaran dun. Ngayon, ang laki ngayon ng pondo mo rito. Pero yung kabilang side mo, walang laman. So ngayon, hindi ka pa rin mababayaran kahit malaki na dapat yung pera mo. Mag-salesman ka na lang. Sige, go. Next question. Ayan. Sabi naman po ni Ryan Silagan Imbalsado, Idol, ask ko lang sana kung okay lang bang maging tahimik na lang sa lahat ng oras, kahit alam mo sa sarili mong inaabuso na ng lahat ng kabaitan mo. God bless, Idol, and more power po. Hindi kabaitan ang tawag dun. Inaabuso ka, pagka pinapayagan mo yun, hindi kabaitan ang tawag dun. Ang tawag dun, pangungunsinte. Magkaiba ang kabaitan at pangungunsinte. Ang kabaitan, pinipili mong maging mabait sa tao na lapat para pagkabaitan, pagpakitaan ng bait. Pero pag ang tao, inaabuso ka na, tapos pinababayaan mo, kinukonsinti mo na yung kagaguhan ng tao na yun. Kaya nga gaya ng sabi nung isa sa mga magagaling na pastor na kilala ko sa social media Ang sabi niya, pag lahat na lang ng tao mananahimik, lahat din ng tao maniniwala sa mali. Pag walang sasaway sa mali, pag walang magsasabi ng totoo, lahat maniniwala sa mali. Usog mo dito, brother. Yes. Uy, wag kang gumit na dyan, gago ka. Hindi, ibigay ko lang sa ito. Thank you, brother. Ano to? Salamat thank you, brother. Salamat, carrot juice daw, Gil. May pusta. Halika, kumuhay ka ba dito sa live ko? Kumuhay ka muna rito sa live ko. Ay, ito. Shoutout ka muna. Shoutout ka muna. Shout out sa mga Grab Antipolo. Yeah, Antipolo Grab. Ay, may pustahan kami nito. Ito, pustahan namin. Ito, just so you know, para alam ninyo, internet. May pustahan kami ni Gail. Ang pustahan namin, sabi ano yun, 293,000. Sabi ko, in 7 days, kayang mag 300,000 nun. So, bali 7,000 yung habulin. Sabi ko, in 7 days, kayang habulin yun. Tapos, sabi niya, hindi daw. So, may pusta siya. Ako din may pusta. Sabi ko, pag nanalo ako, iinom ka ng carrot juice. Wala akong maalam na carrot juice. Thank you, brother. Thank you. Carrot juice. Tag-inagin. Patay ka ngayon. Takay, susuka ako. Cobra kasi. Taas yung acid ko. Salamat, brother. Maraming salamat, Thank you, Ingat ka lagi dito. Uy, salamat. Usok mo yung motor mo. Picture ka. Ha? Picture. Oh, sige. Sige na.
Usog mo nga kasi yung motor mo, baka madali ka dyan. O sige, go, question, go. Gel, carrot juice. Tangina, kinikilig ako. Carrot juice ka ngayon. Kaya bukas na lang. Patay ka ngayon, carrot juice ka ngayon, boy. Dito. Para mailaw. Dito, sige dito. Yan. O, dito, picture tayo. Sama na yung paninda ko. Oh, yan, sige. Gel, sumilip na rin. Carrot juice. Okay, thank you, brother. Maraming salamat. Ingat ka, dahan-dahan sa biyahe. Mamaya, ay daw dito mamaya. Okay. Dilim yung akin eh. Dito. Yan. Thank you po. Thank you. Okay. Sir, dito na rin po ako. Una ka na? O, sige, ingat ha. Dahan-dahan ha. Thank you po. Huwag mo na puputok sa loob ha. Bata ka pa. Sige, go. Wait lang. May carrot juice si Gail. Nastan siya. Paborito niya, carrot. Ano ba na ito nakakatawa? Teka lang. Tasid ko, taas. Kali lang. Ito nakakatawa. Pakinggan nyo muna ako. Hindi, ito kasi si Gail, in case hindi nyo alam, sobrang ayaw niya ng carrot. Pagka, halimbawa, nagsisinangag, di ba? Kakain kami ngayon sa labas. Sa labas kasi, pagka may sinangag, may mixed veggies doon kung tawagin eh. May carrot doon, ganun, green peas, blah, blah, etc. Kahit gaano kaliit yung carrot, nakikita niya para alisin niya lahat. Tapos pagkatapos siya kumain, may isang tumpok na kulay orange doon, lahat yung puro carrot. Tangin, nakakatawa to. Sa Picadillo, ganun din siya. Yung Picadillo, di ba, yung giniling na baboy? Giniling na baka. Minsan giniling na baka, minsan giniling na baboy. Tapos hahaluan nyo ng ng carrot, ng patatas, etc. Tangin na, tapos yung kumain, lahat malinis. Pero may matitira doon, puro orange lahat yung carrot. Ayaw niya talaga ng carrot. Sakto. Usapan namin carrot juice. May nagbigay ng carrot juice. Tangin na. Sige, go. Next question. Mamaya wala na yun. Carrot juice. It's such a lonely word. Di ba? Masakit ulo ko sa... Sige, go. Next question, go. Sabi tuloy, ano ba yan? Nawala. Mocha Premium Cappuccino. Uy, wow. Cappuccino. Kape. Sige, go. Sabi ni Jo Marie Diaz, location po idol. Andito kami sa harap ng mahabang parang barangay hall. Pag nag-GMAX ka, mahabang parang barangay hall, yun ang agad yung lalabas. Angono Rizal ito, Angono Rizal. Sige, go. Next question. Sabi ni Tony Di Claro Latonero Jr., nag-crave ako sa sinigang. Hindi ka, punta ka rito. Mag-enjoy ka rito, promise ko sa'yo. Sulit pera mo rito. Tanong ni na Japanese yung pangalan, brother, yung gulay ba nakabukod? Oo, nakabukod syempre. Nakabukod. So makakapili ka ngayon kung ano lang yung mga gusto mong ipalagay, yung mga ayaw mo, pwede namang hindi. Syempre kailangan ibubukod kasi pag hindi mo binukod, madudurog yung gulay. Sapatos si Rhea Domingo eh. Panalo gay, bigyan kita ng carrots. Ay, ito pala, ito, pakinggan nyo ako. Pilipinas, nakikinig ka ngayon. May bago kasi kaming pustahan ni Gail. So, ang pustahan namin, kailangan akong umabot ng 310,000 bago mag 13? 13 ba? 14? 13 ng susunod na buwan. Ngayon pa lang, kada araw 1,000 na dadagdag na bago followers. Gail, sa pustahan namin dito, kakain si Gail ng 2 carrot mismo. As in, 2 carrot na gano'n. Sa mga fans ni Sir, pwede po ba kayo mag-ano muna? Follow nyo na ako. Unfollow muna kayo. Sa mga, wala akong magagawa, fans ko yun eh. Sa mga hindi nyo pa nakakapag-follow sa akin, mag-follow na kayo ngayon. Patay ka ngayon, Gail. Nag-announce na ako. Patay ka ngayon, dadami na yung followers ko niyan. Patay ka, Gail. O, sige, go. Kakaroting kita. Si Jay Supan, isa rin to, pampakinis ng kutis ang carrot juice, Gail. Sa kanya, kahit di na daw kuminis yung kutis. Okay na ako. Kahit bayaran mo ng pera, ayaw kumain ng carrot nito. Hanggang pustahan lang kaya nito. Sige, go. Sabi ni Rosie Blayan, paano po makatagal sa long-term relationship? Paano po makakain ng carrot pag ayaw? Ang sikreto,
over-communication. Overeating of carrots. Hindi, sorry ba yan? Over-communication. Kailangan lahat ng bagay pinag-uusapan nyo. Lahat ng bagay pinag-uusapan nyo. You have to open can of worms sometimes. Kailangan lahat ng bagay pag-usapan nyo. Tapos tigilan nyo kaya-emosyon. Ano ibig sabihin? Kung negative emotion yan, ba, galit. May galit ka, may galit ka. No one gets out of this life alive. Huwag mo siya masyadong seryosohin ang buhay. Masyadong seryoso. Happy lang, relax, ganun, di ba? Paminsan-minsan, kailangan talaga, you have to do the hard talks. Para mapag-usapan ninyo yung mga bagay na dapat nyong pinag-uusapan, including money, including sex life ninyo, including mga posisyon ninyo sa sex, kailangan nyo talagang pag-usapan yun. Kasi pag hindi nyo pinag-uusapan, ang nangyayari, yung isa merong expectation, hindi mo na-meet. Hindi mo alam na hindi mo na-meet kasi hindi niya sinasabi sa'yo. Bakit hindi niya sinasabi sa'yo? Kasi baka magalit ka. Tapos pag hindi mo ngayon na-meet, ito ngayon mamumroblema kayong dalawa. Ang tawag doon, uncommunicated expectation. Lahat ng expectation ninyo, dapat kino-communicate nyo sa isa't isa. Lahat ng expectation ninyo, dapat kino-communicate nyo sa isa't isa. Kasi pag hindi mo kino-communicate, uncommunicated expectation, nag-expect ka, hindi niya nagawa, kasi hindi mo sinabi na may expectation ka pala, tapos ngayon, dismayado ka. Bakit ka na-dismaya? Kasi may expectation ka, hindi niya na-meet kasi hindi mo sinabi. At magkabilang panig yan. Magkabilang panig may expectation. Parehas hindi sinabi, sasakit ngayon ang ulo ninyo. Tapos ang laging ending niyan, hiwalayan. Sige, go. Next question. Nagsasuggest pa tuloy itong mga fans mo, sir. Carrot juice. Jenny Such a Chavez. lonely- Sabi ni Jenny Chavez, dapat live po ang pagkain ni Gail ng carrot. Ayan, Tama. patay ka. Ayan, patay ka na. Wag na kayo nagsusuggest. Patay ka na. Patay ka na, Gail. Patay ka, Gail. Patay ka. Patay ka. Wala kang choice ngayon. Gusto ng taong bayan yan. Patay ka. Ako nga, yung gusto ng taong bayan, pumunta ako ng Tondo. Oo, gusto nila yun. Maraming addict doon. Gusto nila yun eh. Pumunta ako doon. Doon ako tumira 1 buwan. Tamo? Namamasura pa ako. Yun ang gusto ng taong bayan eh. Diba? Pinapili ko between pamamasura at saka pagko-construction. Ang pinili ng mga tao, pamamasura eh. Tapos pinapili ko kung saan lugar. Yung kay Ashley yung pinili ng taong bayan. Kung ano gusto ng taong bayan, binibigay ko. Kahit gaano ka delikado, kahit gaano kahirap. Mo? Bakit? Sino naman ako? Diba? Sige, although ando na tayo, diba? Nilalabas ko sarili kong opinion, wala akong pakialam sa opinion ng kahit na sino, kundi rin naman makakatulong. Pero, kung yun ang dahilan para ang Pilipinas ay magsumipag, Yes. so be it. Okay. Sasakripisyo ko sarili ko. Mo? Gusto ng taong bayan Hindi yun. naman sila sisipag Gusto doon, ng taong patay bayan yun. Pag naubos to, inumin ko sa harapan nyo. Pag naubos daw tong pares at ang sinigang. Yan ha. So di ubos to ko sa susunod na araw. Itsura ni Gelo. Aburrido. Taki na itsura mo, Gelo. Pag na kayo mag-suggest, okay na yan. Kawawa to si Gelo. Sabi tuloy ni Hermie Malo, naku Gail, mag-invite kami para makakain ka ng carrot. Magkano kaya tayo ng pustahan, no? Hindi kasi... Ay! Asa na? Teka mo na, mic ko, wala! Okay. Tuloy ako rin sa ilalim. Deserve, sir. Leche ka, manahimik ka. Iinumin mo pa rin tong carrot kahit sabihin mo pan-deserve ko yun. Wala kang magagawa. Okay, next question, go. Sabi ni Plari Del Reyes, dadalhan ka namin ng carrot juice. Patay ka! Aray ko po. Ano ba yun? Para lumabas nung kanina may option na bla bla. Patay ka, Gail. Patay ka. Sabi ni Narciso Martinez Patron Jr., Narciso naman, pati ikaw ba naman? Sabi niya, ano wala, pambara na lang, sagot ko na carrot cake. Ang ina niya. Ganon. Tama na. Yes! Ina! Carrot! Hanggang magustuhan mo yung carrot, wala kang choice. Ang Pilipinas ang magsusupply sa'yo ng carrot. Arigo. Okay, go. Next question. Takina nang ngiyak-ngiyak na siya. Kasi sir, puro carrot yung inaano nila. Huwag na kayo mag-carrot. Huwag kayo carrot.
Tangina, hinihika ako, kakatawa. Okay, go. Next question. Wala na daw ibang nakalagay. Tingnan mo, wala siya ibang mabasa. Ano, puro karot. Pampaganda daw ng ano. Ano, papaganda daw ng boses yung karot. Gil. Sir, Tangina yung kaba niya. Nakita ko nanginig, sir. sir, puro na sila karot. Baka daw bukas favorite ko na. Putang ina. Toy na, let's decide. Ma'am Gail, kailan ba deadline para makapagpadala ng carrot juice? Grab rider pa po ako dito sa Makati. Patay ka. Ang buong Pilipinas magsusupply sa'yo ng karot. Kailangan mo kayo kainin niya. Wala kang choice. Wala kang choice. Binigay nila yan. Diyan San Diego, 1 month supply ng carrot. Sagot ko na. Putang ina mo. Aray ko. Ang pagkain mo na lang hanggang mamatay ka, Karo. Tangina, susunod yan. Tutubuhan ka ng mahabang tenga. Si Bugs Bunny ka na. Guys, tama na. Ayoko na. Susuka na ako. Tangina, buti ka na ako sumukal eh. Chikatawa ko ng tao sa'yo. Sabi ni Nahulog Eche yung isa sa Boy, mga ano natin, oh. Nakabilog. sabi ni Eche Boy, when Eche, ilalabas daw niya sa nabakmak na karot para kay Madam Bill. Tangina, patay ko. Uy, nagdama na. Baka puro na lang karot, kainin ko araw-araw. Hindi ko pa kakainin. Sa akin, pabor sa akin yun. Makita kita kumakain ng karot. Now, just so you know, si Gail medyo may kalabuan ang mata at nalalaman nating lahat na ang karot ay pampalinaw ng mata. Okay na. Isalamin na ako, guys. Aray ko. Okay, next question. Wala na, sir, puro karot. Sabi Ano, ni puro William, karot? agriculturist karot, pampalinaw ng mata. Tangina kami ni Zora, Carrot Queen. Tangina, di ba may carrot man? Yung ano, ay, tangina pogi yun si Carrot Man. Ginawa kong carrot queen. Ginawa ng carrots eh. Ano, sir? Guys, hindi pa ako mahilig sa carrot. Hindi ako magiging carrot queen. Hayop, dumudugo na yung lalamunan ko. Tama na, ayoko na. Iba naman magtanong na lang kayo. Dumudugo yung lalamunan ko, kakatawa. Nakakaubo. Takina, sakit na lalamunan ko. Hayop ka, takina, sakit din ang tiyan ko ngayon. Feeling ko magkaka-abs ako dahil sa'yo. Tinatrabaho ko nga, nagkaroon na abs eh. Okay. Sayad, ano ba yun? Makabili nga ng carrot tomorrow. Ano ba naman kayo? Makabili carrot tomorrow. Carrot destiny. Ano ba to? Gusto mo lumipat sa ano, TikTok? Ha? Lipat tayo sa TikTok? Ikakarot mo din sa TikTok. Oo. Oh, maraming carrot dun. Yeah, yo. Ayan. Taka kasi, puro kayo carrots eh. Tangina, durug-durug si Gil sa carrot to. Sige, go. Ayan, ito, may tanong dito. Ito na lang. Aburido. May tanong dito. Ang ginang yan. Okay, go. Brother, may work ako. May 3 supling at 4 months old. Ang pinakabata. Pinatigil ko sa work ang asawa ko sa ngalan ng paggabay ng ina sa mga anak ko. Anong posible na pagkakitaan ng asawa ko para di siya maboring at magkaroon siya ng income gaya ng nakasanayan niya? Ang dami eh. Pwede siya magbenta ng kahit ano, sa kahit saan. Reseller siya ng kung ano man, sa kung saan man. Diba? Pwede yun eh. Makakapit bahay, ganun. Dishwashing liquid, ganun. Pwede rin namang, ito maganda, ito mo. TikTok affiliate, gumagana to. Kailangan mo lang ng 1,000 followers. Ang dali lang makakuha ng 1,000 followers. Lahat ng mga kapitbahay mong may TikTok account, pa-follow mo lang sa'yo kahit paano, makakaisandaang kapitbahay ka na nun eh. Tapos mag-upload ka lang ng mga viral na video sa ibang mga platform, upload mo sa TikTok. Automatic yun, pwede 1,000 followers ka na agad. Tapos pwede ka ngayon mag-live selling pag nasa TikTok ka. Pwede ka mag-live selling, yun pinakamadali. Mag-live selling ka. Kahit ano pa yung background mo, kahit bulok-bulok pa yung background mo, lagi may bibili ng produkto mo. Basta magaling ka bumenta. Sabi ni Max Seco Zikembert, location mo idol. Andito ako sa mahabang parang Angono Rizal. Mahabang parang Barangay Hall. Harap to mismo ng Barangay Hall. So sa mga lasing dyan, pwede kayo pumunta rito kahit magmaoy pa kayo harap ng barangay to. Uy, tama na. Si Lance Disagon, magpapadala pa ng carrot dito. Kerot. Nagkakabulol-bulol na siya, kerot. Ay no boss, kailan nga po deadline? Magdadala po ako carrot juice. Talaga,
Tsaka pa dapat Chichester i-live po. Sakto, dalawin ko na din relative ko para mapadala ng carrot juice pa po. Patay ka, Gail. Patay ka. Ito muna. Bale, at 13 next month, kailangan ko makabuo ng 310,000 followers. Para tag-ina, Gail. Iinom ka na ay, di kakain ka ng carrot sa publiko. Papakita ko. Sir, nasa stress ako eh. Tag-ina, tao ba may gusto niya, hindi ako. Sakto. May natalo siya na nakaraan. So, iinom siya carrot juice. Sakto, may nagpatutangin naman nahulog. May nagpadala ng carrot juice. Putang-ina. The odds, tang-ina, Gil. The odds na may nagpadala ng carrot juice. Bakit naman po ganyan yung odds? The odds are against you. The resistance is futile. Yun ang gusto ng taong bayan. The resistance is futile, Gil. Yeah, go. Questions. Last question tayo. Tapos di pa tayo TikTok. Ayan. Wala, sir. Ron Taraedo. Carrot soup, sir. Benta din kayo niyan. Carrot soup. Tangina. Guys, hindi nyo alam, hindi rin paborito ni Gail yung sinigang. Pero wala siyang choice kasi ako may paborito ng sinigang. Ayaw niya to eh. Sabi ko sa kanya, bala ka, negosyo mo rin to eh, di ba? Ngayon, gusto niya na. Baka yung carrot, pag nagkaroon siya ng negosyo sa carrot, magustuhan din niya. Supplier ng carrot si Gail, no? Tapos kakainin din niya. Ano daw oras daw, sir? Ano? Anong oras po ilalive? Lagay ko na sa calendar ko. Ay, at 13. At 13. Mag-unfollow muna kayo. Kailangan kong buo ng 310,000 followers. 310,000 followers, tapos kakain si Gail ng carrot. 2. Dalawang carrot na gano'n. Dalawang carrot yun. Yan. Hindi rin naman masarap sa carrots. Lasang lupa. Lasang lupa. Huwag ka mag-alala. Sabi din naman daw ng carrot, di ka rin naman daw masarap eh. Bakit? Natikman niya ba? Di ba kaya natin itikman di? Huwag ka mag-alala. Magkakatikiman naman kayo ng carrot eh. Ayoko na lang. Aray ko, putakina. Aray ko. Madaling araw, nagtatawanan pa rin tayo rito para mga ulul. Ito sir, tanong ni Victor Guerrero Baraga. Opinion mo po sa pamilya ni Carlos Yulo. Ano? Opinion mo daw sa pamilya ni Carlos Yulo. Luma naman ang tugtugan yan dito sa Pilipinas eh. Ginagawang insurance sa mga magulang yung mga anak nila. Tapos yung issue ng pamilya ay sinasa publiko. Alam mo, isa sa mga bagay na kinalulungkot ko yan. Imagine mo, tatatlo lang yung gold medal sa Pilipinas. Yeah. Isa kay Heidi Lin, tapos 2 galing kay Yulo. Tangina, sobrang lupit na itong putang inang bata na to. Sobrang tindi niya, naka-2 gold medal siya. Hindi mo alam kung kailan yung susunod na gold medal natin, pero mas malamang na baka hindi mangyari yun sa loob ng mahabang panahon na maka-2 tayo galing sa isa. Galing sa isang tao. Ito ang pinakamabigat. Halos hindi na ngayon importante yung sa taong bayan. Halos di na importante yung naka-2 gold medal siya. Ang importante ngayon, ano yung issue ng pamilya niya? True. Wala parehas maingay yung magkabilang panig eh. Ang ingay ng nanay niya, ang ingay din niya Carlos Yulo. Tapos pati yung jowa, sumasaw-saw pa. Diba? Tangina, lahat na lang ng recognition kasama yung jowa, parang gago. Diba? Lahat na lang ng recognition kasama yung jowa. Tapos hindi rin naman sila mag-i-end up na magkasama sa dulo. Totoo. Hindi rin. Mas malaki odds na maghiwalay din yan pagdating sa dulo. Masyado pa silang bata. Tapos yung issue na yan, ang kalat nun. Ang kalat masyado, sobrang kalat. Sobrang kalat nung nangyayari sa kanila. Sobrang kalat. Hindi naman focus doon sa 2 gold medal. Ang focus na ngayon, yung issue nilang pamilya nila. Kasi ang daming nakaka-relate sa ganung issue eh. Yung konsepto na alam mong parang ginagawang insurance na lang yung bata. Diba? Ang kalat ng nangyayari. Pero nakaka-relate kasi maraming tao kasi yung problema ni Carlos Yulo, problema rin ng maraming anak yun eh. Kagagawa ng mga magulang nila na ginagawang insurance, ayaw magsipag-ipon ng mga magulang, ang ginagawang insurance yung mga anak nila. Wala ganun talaga ginagawang negosyo yung anak Kaya nga sabi ko nga sa inyo, di ba Pilipinas, hindi naman ito may kinalaman kay Carlos, pero meron kasing mga magulang na basta na lang nag-anak, hindi pinlano, pumutok na lang sa loob, tapos ang ginagawa nila, hindi sila nag-aanak. Ang ginagawa nila, gumagawa sila ng tao para maging gatasan nila, parang paupahang bahay. Ganun ang sistema, papatayo paupahang bahay, tas habang buhay na nilang pipigain ng pera yan.
Ganon ginagawa ng maraming magulang. Ganon ginagawa ng maraming magulang. Sige, live muna tayo sa TikTok. Iba naman tayo. Sige, TikTok naman tayo. Pilipinas, maraming salamat. Galingan mo sa buhay. Maintindihan mo sana na hindi ko naman ginagawa to, na bari-bari yung kinikita rito para sa akin. I already have enough. Pero ang importante sa akin, Pilipinas, ikaw mismo. Pakita ko sa iyo kung paano, sumabay ka na. Hindi naman ako nanghihingi ng pera mo. Hindi. Yung pera mo, na isasabay mo dito. Ang ibig ko sabihin isasabay, magtrabaho ka, magsumipag ka, magtumalino ka, mag-ipon ka, hanggang umabot ka ng 1 milyong piso. Yung 1 milyon mo, sa'yo yan. Hindi ko kukunin yan. Sa'yo yung 1 milyon na yan. Para sa'yo, para sa pamilya mo, at para sa anak mo, na makita nila na ginawa mo yung proseso, tapos gagayahin ka ng susunod na lahi ng Pilipino. Maraming salamat sa pakikinig mo, Pilipinas, at mahal na mahal kita. Magandang gabi sa'yo. TikTok naman tayo, lipat tayo TikTok.